Hi, ako nga pala si Jason Presto, software engineer ng iProgtech. At may offer lang kami na website for car rental. Baka magustuhan nyo. Okay? So, tara, i-demo ko na. Okay. Okay. So, yan. So, ito ang straightforward na car rental booking, simple booking sa car rental. So, mapapansin nyo ito ay one page at binubuo siya ng home, services, about us, car categories, testimonials, contact. So, bawat menu ay may corresponding section yan dito. Kung mapapansin nyo. Makikita nyo ay merong mga titles tayo dito para sa bawat section. Ito ay ang homepage with background video. And meron tayong title, tas description, tas button for book now, and image ng kotse dito. Okay, so this here naman yung services. So dito i-explain yung mga services nyo, yan. Tapos dito naman yung parang about us, about sa company nyo. Yan, tas may contact us. Tas dito yung vehicle categories. Ito na yung car categories. Dito ay present yung mga highlights nyo na mga cars na binibenta. So, yan. Tapos, yan, nakikita nyo, flip siya, no? So, meron yung button for rent now. May explain ko kung paano nangyayari yan. Pero, papakita ko na lang. So, yan, pag i-click mo yung rent now, merong form dito ng pag-rent. At may mga details na i-fill up si customer. Tapos meron tayong tatlong options dito, which is send via email, send via SMS, send via FB sa messenger nyo. Kung may Facebook messenger kayo, mas okay yun. So babalik tayo dyan mamaya. Then makikita nyo sa isang widget ng isang kotse, merong title, description, tapos yung mga details sa kotse. Okay? So, yan. Rush, Wigo. Tapos dito yung testimonials. Kung meron kayong mga record ng testimonials, mga highlighted lang din. At so far, 3 yung nilagay namin dito. Ayun lang din ilalagay nyo rin. Okay? So, yan. Tapos, dito yung yung sa baba yung contact us. So, kung pwede, mag-i-email ito sa email nyo. Tapos, syempre, isi-send nyo sa email. Gagamitin nila yung email nila. Tapos dito sa baba yung footer, meron kayong mission dito. Then quick links, opening hours, yung opening hours nyo. Tapos yung meron kayong social network dito, ilalagay natin dyan yung mga social media accounts nyo. Tapos dito yung number nyo, yung email nyo, tapos yung address. At dito sa baba yung name ng company nyo. Yan. Tapos dito pala, for example, dito tayo. Kung ang navigation yan, pag i-click ng services, pupunta yan sa baba. So, meron tayong animation dyan. Yan. So ganyan yung magiging website. Dito merong tayo, 2 types na pwede namin i-offer. Ang isang type is yung source code. So, kapag sa source code, wala na kaming bali, pure source code lang ibigay namin sa inyo at kayo nang bahala mag-customize doon ng mga nandito. Tapos yung isang type is yung source code with customization. So bibigyan namin yung source code pati yung gusto nyong update or yung pag-customize na mga, like for example, gusto nyo palitan yung logo, palitan nyo yung mga title names dito. Yan, pati ito, papalitan. Yung background, palitan. Yung book na, pag book na, didiretso yan dito.
palitan ng pictures, palitan ng description. Basta, sa lahat lang nakikita nyo dito, pwedeng palitan. Pero hindi siya pwede magdagdag ng like additional ganun, additional widget. So, need pa na ni-adjust natin or additional service na lang para doon. Pero pag sa replacement, wala tayong problema dyan. Tapos dito palitan yung titles and okay yan. Basta yung mga existing na nandito pwedeng palitan. Yun sa customization. Okay? So, tapos dito tayo sa may booking. Kunwari, sample nito sa booking. Rent now. So, yan. Ito yung maganda sa booking feature na nilagay namin. Straightforward to. So, kumbaga, mag-fill out lang si customer. Kunyari, yan, Fortuner. 3.5 per day. Yan, rent now. Tapos, nandito na agad yung Fortuner 3.5 per day. Tapos, yung number of days to rent. Kunyari, 1 day lang. Tapos, itong date. Ito, kung kailan. So, for example, bukas. Tapos, yung pangalan ko. Pangalan ng customer. Tapos, yung contact number din. 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. Or, yeah. Ganyan. Tapos, email. Kunyari, si John Doe na lang. Si John Doe. John Doe. gmail.com. Tapos, kunyari, may additional question si customer, like for example, malakas po ba aircon? Yan. Automatic, yan yung mga details na need natin para sa car rental, no? Or pwede naman tayo magdagdag pa, pero yun nga sa customization yun. Ito, may tatlong way tayo. May tatlong way si customer para maihatid itong information papunta sa inyo, sa company nyo, or sa mga sa owner mismo, kasi ang pinaka-aim namin is paano maihatid yung information, paano kayo makakontak ng customer through sa website. So, ito, sa pamamagitan nito, may tatlo tayong option. Like, itong send via email. So, pag i-click ko to, for example, sa email ni customer, kakaroon niya siya ng, yan, katulad niyan. Ang feature na nilagay namin is, once na nag-click siya ng send via email, itong lahat ng information na to is igagawa namin ng parang summary, request summary, at automatic mag-fill out na dito sa message. Okay? Kung mapansin nyo, hindi na siya nag-type si customer. Kumbaga, yung website nyo na yung automatic na nag-type na parang, ito na yung, kumbaga parang nagkaroon kayo ng AI. na ito type na yung lahat ng information dito. O, diba? Hindi na yung hassle sa customer na na iulitin niya pa yung pag-type ng mga information. So, malaking tulong yan para sa customer experience din. Okay? So, yan. I-send nyo na lang yan. Tapos, syempre, yung email nyo dapat yung nakalagay dito. Sa akin ito yung nakalagay. Okay? So, yan. Yan yung sa pag-email. So, paano pag-send via SMS? So, send via SMS. So, ayan, diba? So, ganun din sa sa SMS. So, nag-auto-populate din kami ng autofill na yung mga information na galing dito sa form, sa request. Okay? So, ganun ka lupit yung ginawa, yung pag-automate namin dyan. So, yun, isi-send na lang yun. At, awan ko kung may load ako, pero pag may load naman, magsisend dyan. Pero pag wala, okay na, di ba wala akong load. Okay, pero so normally magsisend dapat yan, ha? Okay. Next, yung last part is yung send by FB. Ito yung pinaka tawag dito, pinaka easy access
para makommunicate kayo ng customer, kasi syempre sa email maring hindi nyo pa ma-receive yan kung wala naman kayong, kumbaga hindi kayo active sa email, so hindi nyo agad na-receive. Ito SMS okay naman kasi kung may load, madali lang rin naman itong makita at mag-notify agad sa phone nyo, no? Pero itong sa send by FB kasi kung active talaga kayo sa Messenger, like doon kayo nagko-communicate ng mga customer nyo, mas malaking factor to. So ito, send by FB, pag i-click mo yan, matik yan, doon yung didiretso sa Messenger nyo, Facebook Messenger. Okay, so in-adjust ko konti yung ano. So yan, dito sa Messenger, auto-fill din yung yung information. So enter nyo lang yan, tapos mag-message na. So diba, natulungan natin yung customer para hindi na niya na ita-type yung naulitin yung nandito sa form. So yeah, straightforward yan. So yun lang, ganun lang siya ka-easy for communicating sa inyo ng customer. So yun, kung interesado kayo, pwede naman kayo mag-message sa page namin sa iProgTech, or isasend ko, i-upload ko naman to sa YouTube namin, so isasend ko rin dun yung information namin, like email and contact number. Okay, so yun, hanggang dito na lang ang demo. So sana interested kayo. Okay, thanks, bye.